Madalas ka bang makaranas ng heartburn pagkatapos kumain? Nakakainis, di ba? Naisip mo na ba kung bakit ito palaging nangyayari? Umaabot pa sa puntong may mga tao na linggo-linggo nagpapakonsulta sa klinika. Pero ayon sa narinig ko, hindi rin ito nakakatulong. Iba ang aming karanasan dahil kadalasan, ang sanhi ay nasa maliliit na nakasanayan sa edad na kailangan lang bigyang pansin. Pag nagawa mo yon, mas madali mong haharapin ang sitwasyon. Kailangan ko munang huminga ng malalim kasi ang heartburn ay talagang malaking usapin. At malamang alam nyo na ito, kapag uminom ka ng kahit anong gamot, agad kang binibigyan ng proton pump inhibitor, isang gamot na pumipigil sa asido ng tiyan. Kasi palaging tinatakot tayo na baka umakyat ang asido ng tiyan papunta sa ating esophagus. At doon na siya nagsisimula ang mga chronic na pamamaga dahil paulit-ulit itong nangyayari. Masakit din naman talaga. Sa totoo lang, hindi naman sobrang sakit pero maaari talagang magdulot ito ng cancer. Kaya naman isa talaga itong mabigat na usapin na maraming tao ang apektado. Bakit nga ba nangyayari na yung asido sa tiyan ay napupunta sa esophagus? Karaniwan, meron tayong tagapagbantay sa tiyan na mahigpit na nagbabantay sa bukana ng tiyan para hindi talaga makabalik ang asido ng tiyan sa esophagus. Umaabot ito doon sa punto na kung maayos ang lahat sa iyo, maaari kang mag-handstand pagkatapos kumain. At walang pagkain na bumabalik sa esophagus. Pero mukhang hindi na ito ang kaso para sa maraming tao. Ano ang karaniwang paniniwala sa dahilan nito? Alam mo, mula sa nutrisyon na medisina, alam natin na kung wala kang gagawin laban dito, tulad ng ipapaliwanag natin mamaya, halimbawa, ang pagkain ng mamantika ay isang dahilan, ang pag-inom ng alak ay isang dahilan, ang paninigarilyo ay isang dahilan, ang caffeine, Bakit binibigay ang pampabawas asido? para mas kaunti ang mabubuong asido sa tiyan. Iyon ba talaga ang dahilan na sobra ang asido sa tiyan? Hindi talaga wala yung kinalaman doon. Ang dahilan ay mas dahil doon na makakalabas ito. Oo, ang dahilan ay hindi nagsasara ang lagusan ng tiyan pero wala yung kinalaman sa therapy. Yan din ang kakaiba doon. Ang therapy gamit ang pangharang ng asido sa tiyan ay may maraming negatibong epekto tulad ng hindi maayos na pagtunaw ng pagkain at hindi pag-absorb ng vitamin B dose. Gusto ko sanang magtanong. Meron tayong asido sa tiyan kasi kailangan nating ito para sa pagtunaw ng pagkain. Ano ang silbi ng pagpapababa ng asido sa tiyan ngayon? Para sa akin, sintomas lang ang tinutugunan nito. Puro sintomas lang talaga ang tinutugunan nito, hindi lang basta sintomas. At wala itong kinalaman sa mga sanhi or sa mga solution sa mga ugat ng problema kung bakit nagkakaroon ng mga aberya. Nakakatulong ba talaga ang mga gamot na ito para sa tiyan? Talaga bang nakakatulong ito? Oo, minsan naman. Depende kasi kung gaano nakalala ang proseso ng pagdudulot ng acid reflux. Kung matagal nang may acid reflux ang isang tao at saka lang siya uminom ng proton pump inhibitor, iyan ang tawag sa ganitong klase ng gamot, hindi rin talaga ito nakakatulong. Minsan talagang kailangan operahan, di malaking usapin ito. Tulad ng nabanggit kanina, linggo-linggo itong nararanasan. At nagkaroon ako ng ilang pasyente na nagsabi sa akin nito at nagsabi rin na hindi talaga gumagaling. Oo, kaya sa tingin ko panahon na para ikaw naman ang magkwento kung ano talaga ang iniisip namin na pwede ninyong gawin para magawa ulit ng mabait na tagapagbantay na ito ang kanyang tunay na tungkulin na isara ang bukana ng tiyan. Na magampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin. Nadiskubre namin ito ng aksidente lang dahil ang focus talaga namin ay katawan laban sa sakit. Kung ano ang kayang gawin ng mga tao mismo. Kasama naman yon pero ibang sakit talaga ang focus namin. Naaalala ko, may isang ginang noon na sumailalim sa therapy training para sa pananakit. Matagal na siyang may nararamdamang sakit. Siguro 4 na taon na siyang may acid reflux. At siya rin ang taong nasa klinika noon. At dumating siya sa kurso na may dalang kanyang acid reflux. At noon pa lang alam na namin na kapag nare-relax ang diaphragm at ito ang unang tip, huminga. Dahil karamihan sa atin ay hindi na humihinga ng tama para ma-relax ang diaphragm. Dapat ninyong malaman, sa mismong pasukan ng esophagus sa tiyan, naroon ang diaphragm. At kapag tense, ang diaphragm ayon sa aming karanasan, naaapektuhan ang closing mechanism nito kaya nakakapasok ang asido sa esophagus.
Pwede bang sabihin na parang nahahatak ito ng kaunti dahil sa pag-ikli? Ano man yon, hindi ko na pinapasok sarili ko sa mekanikang yan. Pero naaabala ang function ng pagsasara. Sinabi rin namin yan sa babae sa training para matapos ang kwento. Pagkatapos, nirelax namin ang diaphragm. Sa dulo ng video, bibigyan ko kayo ng isang pressure point. 2 pang pressure points kung saan pwede ninyong subukan ito sa sarili ninyo at agad ninyong matesting. Pagkatapos may pustahan na rin. At siya ay laging nagre-react kapag kumakain ng mamantikang pagkain, umiinom ng alak at umiinom ng espresso. At doon naging malinaw na nagkakaroon siya ng acid reflux. Tapos ginawa namin yung ehersisyo na yon, pinarelax ang diaphragm. Noong Sabado ng gabi, 3 araw ng training, kasama ng ilang kalahok, kumain sila sa labas. Kinain niya ulit ang parehong pagkain at hindi na nagka-acid reflux. Natatanging kaso lang ito na ibinahagi namin. Itong kwento, naranasan na namin ito sa daan-daang kaso. Kaya ito ang unang tip, tamang paghinga. Ano ang tamang paghinga? Ang tamang paghinga ay hindi mababaw na paghinga. Kapag mababaw ang paghinga, mas naninigas ang diaphragm. Dahil dito, malamang sa bahaging may tagapagsara, nagkakaproblema ang paggana nito. Paano ko marerelax ang diaphragm ko? Hindi ka maniniwala. Ang pinaka-relaxing sa diaphragm ay ang paghinga palabas. Lalo na kung huminga kang palabas hanggang mapagod ka. Dahil ang paghinga palabas ay nangangahulugan ng pag-unat ng kalamnan na ito, ang kalamnan ng diaphragm. At sa sandaling gawin mo ito ng regular, isama mo sa iyong pang-araw-araw na buhay, malaki na ang tsansa mong mas lalong mag-relax ito. May isang uri ng ehersisyo na napakadali, ipapaliwanag ko. Huminga ka ng malalim hanggat kaya mo, tapos ilabas mo lahat ng hangin hanggang wala nang matira. Pagkatapos, takpan mo ang ilong mo, isara ang bibig mo at subukan mong huminga. Subukan mo ngayon na ang relax at nakaunat na diaphragm ay magkontrata. Pero hindi mo magagawa kasi agad-agad may vacuum na pumipigil dito para gumalaw. Sinusubukan mong huminga pero hindi gumagana kahit ulitin mo ito ng ilang beses. At kapag ginagawa mo ito araw-araw, mas lalo pang marerelax ang iyong diaphragm. At mapapansin mo, malamang na ang pag-akyat ng asido mula sa tiyan papunta sa iyong esophagus ay unti-unting nababawasan. Oo, para sa akin, so napakalinaw nito at gusto ko talagang malaman ito ng lahat dahil isa itong napakalaking usapin. Pero gusto ko ring magsabi patungkol sa pagkain. Kaya rin maraming tao ang nagkakaroon ng heartburn. Lalo na dahil kumakain sila ng malalaking bahagi at gabi na, tapos hihiga na lang sila pagkatapos. At kapag hindi nakasara ang tagapagbantay, syempre, aagos ang matinding asido na ito kasi talaga namang nasa pagitan ng 1.5 at 2.5 sa tingin ko ang pH level ng asido sa tiyan. Talagang sobrang asim nito, umaakyat ito papunta sa esophagus at talagang masakit yon. May mga tao, mga kaibigan na laging inuubo at hindi nila alam kung saan nanggagaling yon. Maaring dulot ito ng acid reflux, umaabot hanggang sa lalamunan. Tama, kaya isipin mo rin yan. Kaya may 2 pa akong suggestion para sa'yo. Iwasan ang pagkain ng huli kung madalas kang makaranas ng acid reflux. Sa totoo lang, maganda talagang iwasan ang pagkain ng huli. Pagkatapos kumain ang sikat na paglalakad para sa pagtunaw ng pagkain. 15 minuto pagkatapos kumain, lumabas lang ng mga 10 minuto. Nakaka-relax din ito ng diaphragm dahil humihinga ka habang naglalakad. Halimbawa, ang pagtunaw ng pagkain ay nagiging maayos na. Hindi na ganun karami ang laman ng tiyan pagkatapos. At pagkatapos, malaki ang posibilidad na mabawasan din ang iyong acid reflux dahil dito. Kaya ang pag-iwas sa matatabang pagkain, alak at kape, iyon ang pangalawang payo. Ayos lang yan. Dahil nababawasan ang pressure mula sa loob, kumbaga, kaya hindi basta-basta umaakyat ang asido. Baka makatulong din yon kahit paano, pero hindi namin ituturing pangunahing solusyon. Ang pangunahing solusyon talaga ay ang maparelax ang kalamnan ng diaphragm para hindi maapektuhan ang mekanismo ng pintuan ng tiyan. At yan ang ipinangako namin. Ang ika-4 na tip ay ang pagdiin sa 1 punto, o mas tama, 2 punto. Dito sa tadyang, ipaliwanag ko muna, tapos gawin mo agad gaya ng nakita mo. Dumaan ka muna sa tadyang, sa kanang tadyang muna, pataas ng pataas. Mapapansin mo, may anggulo dyan kung saan kadalasan hindi palagi nararamdaman ang Schwertfurt-Satz. At eksakto sa anggulong yan, kapag pinisil mo ng kaunti, mapapansin mo, ay masakit pala.
At yan mismo ang nagpapakita na ang diaphragm ay naninigas. Ganon yon para sa atin. Dahil alam natin ang tungkol sa mga pain receptor na nasa buto, at kapag masyadong mataas ang tensyon ng kalapit na kalamnan, nagiging sobrang sensitibo sila sa sakit na talagang ramdam na ramdam mo ang kirot. At doon, ipasok mo lang ng kaunti ang daliri mo gaya ng ipinapakita ko. At mararamdaman mong masakit talaga. At pagkatapos, manatili ka lang ng ganyan. Huwag mong sobrahan. Sapat lang na kaya mo pa itong tiisin ng positibo. Pagkatapos, hintayin mo lang ng mga kalahating minuto o minuto, mapapansin mong nababawasan na. Kaya pwede ka nang magdagdag ng kaunting diin. Gawin mo ito ng 2 o 3 minuto sa kanang bahagi at ganun din sa kaliwang bahagi. At pagkatapos, huminga ka ng malalim. Ibuga ang lahat ng hangin. Para talagang mapahaba pa ito ng maayos. At pagkatapos, mapapansin mo na may nagbago na talaga. Gawin mo ito ng regular, mas maganda kung araw-araw. Oo, sobrang nakakatuwa ito at mapapansin nyo agad-agad kung ano ang nangyayari sa katawan nyo. At tungkol naman sa acid reflux, dahil napakaraming tao ang nakakaranas ng acid reflux, pakishare mo ang video na ito dahil siguradong magpapasalamat sila sa'yo.